pasensya na po ko mga tugang, mayo kita kang sarong Sabado, por medyo ta, nagkigo kita ning emerhensya. Si sa tuyang padangat na agumpo, nagkigo ning operasyon kaya di kita nakapag-programa. At since sa tuyang ka-partner man si Kadamay Allen Rionanga, yaon mo yun sa pagbisita sa iyang mahal na esposa duman sa Singapore, kaya ba sa iyang aki, kaya masolo-solo po muna kita ngunyan. Mentras na pigahalatan nagkapirata mga bisita ngunyan na aga sa programa, para pag-diskuturo ng mga nangyari, mga aktibidades sa siyudad kang Naga, asin mga proyekto, asin na mga events na papanginutan kang gobyerno lokal kang siyudad kang Naga. Sa pangarap po ni Mayor John Bongat, asin mga miyembros kang Sangguniang Panglungsod, department heads, empleados kang gobyerno lokal kang Naga, welcome po sa programang ang Naga ngunyan. Bago po ang gabos, gusto kong paabutan ng happy listening sa tuyang mga kairibanan sa gobyerno lokal kang Naga. Lalo-lalo na dyan sa Market Enterprise and Promotion Office, pampamayo ni Mr. Mon Florendo. Good morning po sa Indogabos yan. Saka sa tuyang mga market stall owners, stallholders sa Merkado Publiko sa Naga City People's Mall. Good morning po sa Indogabos. Sa tuyang mga pag-iriba sa Solid Waste Management Office, asin Public Safety Office, asin ang mga kaibanan ta po sa City Parks Management Office, asinan sa tuyang mga amigos-amiga sa City Planning and Development Office. Good morning po sa Indogabos. Asin sa iba pa pong mga empleados sa nagdadarawang ngunyan, good morning po sa Indogabos. Kung gusto po nindo magpartisipar sa programa tangon niyo na aga, pwede po pa kayo mag-text sa text line kang DZOK sa 0949-506-1111. O kaya duman pwede man kayo mag-upload sa landline na 4727054 kung gusto niyo magpartisipar sa programa tangon yan. Gusto kong pasalamatan ang sa tuyang technical partners duman sa tuyang ka-hook up na station sa DWKM 100.7. Good morning po dyan. Thank you very much sa indong technical assistance sa pag-simulcast kaning programa ang nagangunyan sa estasyon kang DWKM 100.7. Asin at yan po, araton ta sa tuyang bisita, pag-urulayan tayo tungkol sa Wish Upon My River. Sa rupong proyekto kang gobyerno lokal kang Naga kung saan isiselebrar mo niya na maabot na in connection sa pagselebrar kang River Day. Primerong River Day, nagigibun mo niya na maabot na Marso. Ang detalyes po kani aratyan, alat-alaton talan sa tuyang mga bisita para pagdiskutiran pag-urulayan ining tungkol digdi sa Naga River. Ini po in connection duman sa Integrated Naga River Revitalization Project. Ayan. Asin kabali po digdi sa pag-urulayan ta kung abuton ta pa ang pag-update po sa indo tungkol digdi sa project ni MDG Phases Project in Naga City. Asin kunong ko nadugod ning oportunidad na maimbitaran po kamo para sa maabot na tigpaabot sa tuyang amigo na si Sir Nonoy Reforzado. Magkakaigo po ning job fair sa maabot na March 7 and 8, 2014. Ini po ang apod Ascenso Tercer Distrito Local and Overseas Jobs Fair. Inigigibon sa GMR Coliseum sa Barangay Triangulo, 8 a.m. to 5 p.m. po. This is in connection with the 2014 International Women's Day, brought to us by the District Office of Congresswoman Leni G. Robredo. Ayan, asin kang lokal na gobyerno kang siyudad kang Naga, ang Metro Peso, DOLE, asin ang POAA. Over 50 employers po ang maarabot, local and overseas. Kaya aprobitsaran ta po ining pagkakataon na makapag-apply digdi jobs fair. Ini ang kaipuhanan kan sa tuyang mga tugang. Kaya po sa maabot na March 7 and 8, 2014, dyan po sa GMR Coliseum, Ascenso Tercer Distrito Local and Overseas Jobs Fair, 8 to 5 p.m. Yan po. Kaya pasalamatan ta si Congresswoman Leni G. Robredo sa pagdara kani sa tuyang digdi sa tuyang lugar. Bueno, ngunyan na aga po, yaonan sa tuyang bisita, ini po
napag-imbitaran ko nga ning in short notice lang. Kaya dakulan sa ko yung pagpapasalamat sa pagpaunlak at sa tuyang bisita ko niyan. Yaon po ngunyan na aga, ang sa tuyang bisita si Honorable Elmer S. Baldemoro, ang miyembro kang sangguniang panglusod kang naga, para mapag-ulayan ta ining tungkol digdi sa Wish Upon My River. Good morning, Councilor Elmer. Salamat po sa pag-abot. Maray na aga, mabalos man, Sir Nick. Maray na aga po sa gabos na nagdadalan, as in nagdadangog sa programa ang naga ngayon. Ini po kaya kagawad, ano po, in connection kay ta aramtam for the past few weeks, actually kang nakaagi nga ning Lunes, duman sa, actually kan sarong simana papag Manco meeting ni, saro ni sa mga major agenda na na-discuss ni Mayor John Bongat bago siya naghali palaos, ining tungkol digdi sa pag-celebrar kaning first River Day ta digdi sa siyudad kang Naga, as in ining Wish Upon My River, garo sarong parte ini kaning konektado digdi sa Integrated Naga River Revitalization Project. Sige po, aning taanan mo, pwede kami mataanan ning brief description tungkol digdi sa tuyang Wish Upon My River. Aram ko konektado ni sa mga kaakian. Tabi, Sir Nick, ang Wish Upon My River o itong children's workshop, saro ni sa preliminary activity sa gigibuntang itong Aldaw Ninsalog, nagigibun sa March 8. And kang nakaagi pong February 18, nagkaigwa kita ng children's workshop, pig-imbitaran ta itong mga pupils kang Tabuco Central School, Tinago Central School, and Sabang Elementary School, na mayormente imbitaran itong mga aki na naka-star hali duman sa gilid kan salog, para dahil sinda mismo itong nakakahiling, nakaka-experience ngunyan kung ano itong sitwasyon kang Naga River. Kaya minauta na sa inda maghali, as in sa ideya man kang sa tuyang alkalde ni Mayor John Bongat, na aramon o hagadon itong sentimento kan sa tuyang mga kaakian, dahil sindaman baga itong makikinabang or sindaman itong mabinipisyar kaniyong programa na sakaling mapagayon or ma-revitalize ining Naga River. Sindaman itong ultimate beneficiary kaini, dahil harahalawig po itong gigibo na pag-revitalize kang sa tuyang Naga River. Ano mo po ano man si mga output kan sito yung mga kakian. Ako interesado marita ang mga kakian baga kuminsan na ang mga idea apera kang presko, kuminsan out of the blue. Kaya interesado po ako duman sa ano si naging resulta kaning kang workshop kaning mga kakian. Na po yan itong katuyuhan, kaya nga ni mga aki itong gusto tang magsurat kang wishlist, dahil sinda itong ang kaisipan ninda talaga itong udok sa buot. Ito kung ano si namamati ninda, o asin itong kung ano si maisipan ninda, ito talaga ito ang sinusurat. Tawan ta kang basahan taning sarong sample, Sir Nick. Ini ito pong pigsurat ni Lorena Joy Arpantalla kang Tinago Central School. Ang nakalagya po digdi, may apat siyang surat na wish. Number 1 po, maging tourist spot na ang bawat bisita dai malilingawan ang syudad ning Naga. Pandua po, maibalik ang dating gayon kang Naga River, maging kawatan kang mga kaakian, pwedeng malanguyan para mapreskuan ang mga aki, asin pwede ining banwitan kang mga kaakian. So, kumbaga po, very inspiring. Po, gusto garugabos man itong kamautan, may balik kung ano itong kagayunan kang Naga River. Ini pa po saro hali ki Arwin Joshua Caudilla. Ang nakalagman po digdi, gusto ko ang salog ni Naga maging malinig, mayong basura nagpapataw-pataw. Pandua, dakol na likas na kayamanan ang nabubuhay,
para makasurog sa problema sa pagkakan. Kung ito po bagang kang panahon na istorya sa to na ang Naga River dakol na sira ang yaon diyan na pwedeng kuanan ning pagkakan ginigibong banwitan. Pangtulo, maging sarong lugar na pwedeng pasyaran asin pahingaluan kung ako napapagal. No, gusto ninda itong igusindang pasyaran pero kang ining mga siguro mas maray baga sabnik na pero kaning mga malls na pasyaran may magay na lugar kita na presko asin magay itong tanawon. And pangapat, pwede kong languyan kang sakuyang mga barkada kung mainit ang panahon. Mas maray baga na mahiling ta itong mga kaakian na kung presko na itong tubig sa salog, diyan na sinda nagkakaririgo. So, imbes na madayo pa kita sa itong mga beaches during summer, may hiling ta itong mga kaakian na diyan na mismo nagkakarigos and nagbabaroto na mahihiling ta itong kaugmahan kang mga aki dahil pag ang aki po magiaon sa tubig, ugmahon niya na marami. Girumdum ko kang aki pa ako, looking forward ako permi pag ma-summer ni iyaon na dyan si mga tama to sa mga kagawad itong pagbanwit, itong panahon ba ganing bakasyon. Magayon man na ini iyo man ang inaasahan kang mga akita apoy rangani ta sa panahon bagangon yan day naman ini perming na nasasambit kang mga kaakian ta ninhuli ta iguanan ng internet, iguanan ng Facebook, iguanan kung ano-anong pinagkakasibutan. Kaya naugma ako na igo pala ning ang mga kaakian siring ang output ninda. Ano pa po ang ibang aktibidades kani sa Wisa Panda River? Ano i-expand ini sa mas dakul pang kaakian? Ano ni initially itong nagparticipate dito sa workshop, madadagdagan pa po ni o abot na lang yan dyan? Siguro po initialmente lang ini ang programa po bagay ini medyo harahalawig na panahon. Siguro at least po kinuanan lang niya ning ideya sa itong mga kaakian para sa enot na parte kaning programa maghali sa inda itong mga kaisipan dahil kita po baga pag manungod sa tuyang mga aki medyo malumoy ang buot kang mga magurang o itong mga nakakaedad. Kaya mas maray po garo naghali sa inda itong ideya dahil kung ano baga ang hagadon kang sa tuyang aki tinatao ta. Siguro iyon itong magsiserving garo inspirasyon taman na hali ini sa tuyang mga kakian na hinihiling ta. Kita po baga tinatanaw ta na para ni sa satong mga kaakian and kung kaya tangani tinatawan sinda ning maray na preparasyon, maray na pagkabuhay dahil gusto ta mahiling sinda sa maabot na panahon na sinda maray asin maging nakakasiguro kita na maray ang sa indang buhay and kung ini pong Naga River ta mapapakaray, ma-revitalize sa iling ta po mayormente itong mga kaakian kang nagangunyan, iyon ang mabenepisyar dahil sabi ko po itong preliminaries during the workshop kung kami man itong nag-i-initiate ngunyan si Mayor Jan, si Vice Mayor Legasyon asin ang gabos na lokal na official kang syudad bako na kita kani Sir Nick ang makikinabang although baka sa huring parte kan sa tung buhay mahiling tapan pero ultimately ang makikinabang kani itong mga future generation na nagenyo na makikinabang kung ano ang kakaabutan. Sabi ko po ngani kung ano itong gusto tang gibon sa Naga River, either mapakinabangan ta or kita itong maapektuhan kaini dahil kung dayta ni mapakaray maging worst ang sitwasyon kang Naga River, si mga kaakian tamang girare ang maapektuhan kaini pero kung papakarayon ta ang makikinabang kani asin mabibinipisyaran itong mga kaakian. Ano pong hindi po sa Wisa Panda River, apay ra katong aktibidades na konektado sa mga kaakian. Igwa pa po ning partisipasyon man kang ibang lado, halimbawa mga barangay along the rivers, kabali. May partisipasyon po sila di sa Wisa Panda River o para lang ni sa kaakian talaga? Minaotangan na itong ang partisipasyon ng barangay kaya pinili ta itong mga eskwelahan na ang mga kaakian hali duman mismo sa mga barangay along the river. Barangay Dayangdang, Tinago,
Lerma, Dinaga, Mabolo, Sabang, na itong mga kaakian mismo ninda itong magsurat kaning wis dahil sinda itong nakakaaram ngunyan kang sitwasyon kang Naga River. Sa aral daw nindang pagkabuhay, nahihiling ninda, naagihan kung ano itong sitwasyon. Kaya kung ano itong sitwasyon ngunyan, pigmamaawot maninda na maging maray ang Naga River. And pera kaiyan, taon-taon po baga may dakulang kapiestahan kita ni Ina na ang pinaka main occasion itong pluvial procession na ang inaagihan kayan ining Naga River. Kaya sa iling ta po kung prepare para rantang maray ang Peña Francia Fiesta, dakulang maray na magiging parte kang preparation ka ni kung magiging maray ining salog pati gilid kang salog. Mas bagay nga ni Garo Kagawad kung ang pagpreparar bako sa bako lang pagharani na ang pluvial, kundi mas maging kung sa bilog na panahon na mayong pluvial, duman kita nagpreparar kang aagian ni Ina. Aram mo padangat ta si Ina. Kaya ako naugma ang nagiron mo kang high school ako. Pirmi ako nag-aagi dyan sa may ining walkway kang magsaysay Balatas ay ning pasiring sa Basilica. Kaya aram kong ang mga kaakian talaga naugma na mag-agi na may mailing sinang tubig na may nagbabanwit. Kaya ini pong si output ninda Kagawad, ano na po ang gigibunta ka to? I-imprenta po ba ito or paano to ipapaabot duman sa ibang mga kaakian o ibang sektor itong sinabi kang sa tuyang mga kaakian? Document na po ito kang sa tuyang itong SEPIO, ining opisina nagahandle kayan. And ito po gigibuhan ning sarong design, aayusin po ito. Pero ito na mismong mga surat kang sa itong mga kaakian. And i-display po yan sa mga warp. Ito po ba nailing nindo itong Garo terminal ngunyan kang itong baroto na mabiyahe dyan duman sa itong warp o itong terminal kang itong halatan kang pasahero. While waiting siguro magiging dakulang impact iyan duman sa mga nagahalat or nakakahiling na mabasa itong kamauutan kang mga kaakian dahil mahihiling ninda mahiling mo itong surat mismo kang mga aki itong nakadukot duman imbes na itong usually baga sa mga terminal itong mga halatan itong mga ads ang nahihiling mo na makaka-retain sa isip kadtong mga tao duman ang mariretain sa isip kang mga tao itong kamauutan kang mga kaakian manungod sa Naga River. Siguro kung ito mga perming nare-retain sa isip mo magiging parte ka man nakalag may mga kahagadan itong mga aki duman na sana mayo nang mag-apon ning basura sa salog, mayo nang magpaagi kan sa indang itong mga water waste sa salog. Siguro sa araal daw nahihiling ninda ito padikit-dikit garo ma-absorb man kadtong mga tao and mamamati ninda na ang kahalagahan kadtong dikit na bagay nagigibuhon ninda na makakatabang sa salog. Itong pagday mo lang pag-apon, itong day ka lang magpabulos ning itong tubig na mating tubig duman sa salog. Maski day ka maglinig garo. Day ka man maglinig pero kung day ka man makaka-contribute ning ati sa salog, dakulang bagay na iyan para mapalinig tagirare ang sa tuyang salog. Siguro magayon one of these days siguro mas magayon kun si mga kaakian isa kay ta duman sa ferry transport ta. Tangaring ma-appreciate dagos ko mga kaakian kung ano man ang talaga ang kaugmahan na mag-agi digdi sa Naga River. Mga tugang in connection digdi sa Naga River project ining pagbugtak po baga kang mga ferry terminals kung mahiling nindo may nagaharapot nga ni sa City Hall na kung ano daan yung mga struktura na tigtutuglok digdi sa gilid kang salog. Kung maobserbaran po nindo mga tugang, igwa kita ning nagkaapirang landing station saro digdi sa may supermarket sa may Naga City People's Mall. Saro digdi sa may Panganiban Drive, saro man digdi sa may Colgante, asin saro duman sa may Magsaysay Bridge.
Ini po mga tugang kung para sa kaaraman nindo, ini po ang mga ferry terminal na sakayan sa kababaan kaning ferry service na pighingo akang gobyerno lokal kang Naga sa paagi kang premyong na nakuha na ginanahan ta duman sa Silubud housekeeping kang DILG. As in, ining sa tuyang ferry terminal, mailing po nindo dyan sa, nakapark dyan sa may danlugan ni Ina. Dua po ini, ang kulay kani orange, saka blue. As in, ini ang aram ko, sa March 8, ma-operate na po, gurong mapuuna ni mag-operate. In connection din sa na River Day. Ano pa po kagawad ang ibang aramong aktibidades tungkol digdi sa Naga River Day? Iyo po, katakod pa po kayan, itong opening taman kang itong proposed ordinance ni Councilor Babet Labadia, itong night market naman sa along General Luna. Sabay man po siyang ma-open as in itong bangkete, Spanish kayo, itong bangkete i-concerto, sa man itong activity pagkabanggi. And saro pa po pala, Sir Nick, itong tinampo duman baga sa itong dati inapod da Riverside, may proposed ordinance na po kita kadto, officially naming kadtong tinampo as Calle del Rio or Road of the River, or itong tinampo sa gilid kang salog. Most probably po this Tuesday maapruba na ito kang sangguniang panglungsod dahil na naipasarmi na ito sa committee para totalmente na ang pangaran na kadtong tinampong ito Calle del Rio. Calle del Rio. And may rebranding man po yang kadtong lugar na ito na magi siyang baka magi siyang another magsaysay kang maging active na naman ka. Maging aktibo pagbanggi itong lugar na to na mahiling ta na ang tao nagraralakaw duman dahil ito po bagang pigibo man kung okay lang pong bagay ang kang Eurotel na pagayon itong lugar kung mahiling po itong danlugan, magayon na po itong ginibong pagbago kadtong itong arko duman, nalaag na po si imahen ni Ina duman, and dagos-dagos na po itong pagpakaray kadtong lugar. And yun na po garuto itong maging puon na itong lugar na to, maging dakol na tao itong naglalakaw during night time duman sa lugar, pwera pa kang gigibuhon na night market na sigurado tang dadag sa oning tao pagbanggi. Magayon talaga ining mga actually si Mayor John Bongat very passionate kini. In fact duman sa lakaw niya ngunyan sa Laos, pero nahiling ko sa Facebook pig-present na nga nitong tungkol digdi sa Naga River, kaya aram ta si Mayor John very passionate po digdi sa mga tugang digdi sa pagpagayon ta kang Naga River. Mayo nakikita mga tugang ning ibang mai-offer sa tuyong mga turista pero kang pagbisita kiina saka sa mga simbahan ta mga museo. Saro niyo sa pigihiling kang gobyerno lokal kang Naga na maipahiling, mai-showcase na saro sa magayon na pwedeng dumanan sa syudad kang Naga ang pagbisita as in na pagpasyar-pasyar digdi sa Naga River. In fact, duman nga ni sa study kang CDIA, kabali duman sa urulayan, napag-adalan, ining pagbugtak ning walkway along the Naga River na kung saan ma-provide dyan ning 3 meters to 5 meters along the Naga River na kung saan pwede kita mag-jogging, pwede kita maglakaw-lakaw, pwede kita magpasyar-pasyar, as in pwedeng magbukas ng mga bagong economic enterprises, mga economic activities kung siyempre pagdakol ng tao naglalakaw, as in ining pag-converter, aning pagbuhay kaning Calle del Rio, saro na ning puon, pasiring duman siguro kagawad sa pangiturugan ta na magkaigwa ning walkway talaga digdi sa Naga River. Po, kung ito po bagang kadto sikat itong Manila City sa Baywalk, arog pa katakan itong hinihiling na during daytime pwede ning lakaw-lakawan, early morning pwedeng joggingan, pero pagkakabanggi ginigibo siyang itong kakanan, pwedeng pasyaran pagkabanggi. May mga itong mahilig mag-nightlife, pwede duman dahil igwa ning mga establishment na nag-o-offer ni mga refreshments. And
kumbaga bako lang siya during nighttime, and ang during daytime pwede siyang pasyaran, lakawan. Kumbaga mahiling ta na bako na lang siya itong piketing agihan sa may gilid kang salog, kundi pwede ka dyan magpasyar-pasyar. Kumbaga, digdi pa baga sa Naga, dikit lang itong pwedeng pasyaran, and siguro may offer yan kang local government of Naga na dagdag pasyaran sa Naga, dahil ang tinutuyo po baga digdi sa to sa Naga, primarily nag-aadal ning itong mga LGU nagdidigdi primarily mag-adal kang sa tuyang mga good best practices, and pandua nahapit sa simbahan. Pero other than that, arog po ko nasabi niyo duman ang ibang pasyara na pwedeng i-offer ang Naga. Siguro baka yun na po na itong kadagdagan na pwedeng maging tourist attraction digdi sa Naga na dadayuhon kita kang mga bisita or mga turista na mapasyar digdi sa Naga. Ako looking forward ako didi kagawad, ako gusto ko kadto ba kaya tuod kita maglakaw lang. Alagad ngunyan na panahon kay pag naglakaw ka along Peña Francia Avenue, pero delikado na maglakaw diyan ta baka ma-side sweep ka kang motor, kang auto. Pero mga tugang kung igwana kita digdi sa gilid kang salog na lakawan na mayong auto nagaagi. Sa iling ko, mahayahay na maglakaw-lakaw duman, ba nag-i-restoryahan ka mo, maaraman doon na sa sentro na ka mo. Natuod ba kita mga tugang, si mga taga-Naga, si mga propyong yaon digdi sa sentro. As in itong ibang mga barangay digdi sa siyudad kang Naga, natuod na mapasentro, malakaw lang kadto eh. Kang aki pa ko, haling Santa Cruz, mapasentro, nakakaabot akong barangay Tabok, lakaw lang. Ngunyan kaya, puro na tricycle, kaya naugma ako na, maugma ining pagiling-ilingon, as in, lalong-lalo na kung na-imagine ini ka mga kaakian na in fact sinda nga niya nagsasabi na maray na maibalik ining gayon kang Naga River. Pero di kagawad sa connection in connection sa Naga River. Ano ba po ang ibang pinagkakasibutan kang opisina mo, kang komitiba mo? Aram ko kaibanan mi ka sa Project MDG Paces dahil duman sa Committee on Children na pinamamayoan mo. Paki-update po kami kagawad o kunong taning oportunidad na maisabit na siguro sa mga parainan nyug na. Ay, maray bang po yan na maibintilar tayo itong mga programa sa kaakian kang Naga. And pasalamat man po kita dahil ang lokal na gobyerno kang Naga po baga, pinuno ni kadto ni Secretary, dating alkalde, as in Secretary Jesse Robredo, and pinadagos niya ni Mayor John Bongat, ito pong inapuntang principle of shared responsibility, principle of shared leadership, na ito pong mga programa na pinamamayuhan kang mga committee chair sa Sangguniang Pangungsod, tinatawan ni oportunidad na iyon ang mamahala kang programa. Kaya maswerte po kita na kita itong napadumang kita sa Committee on Children, and naging vice co-chairperson kita kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. So yun po yan itong inaasikaso tangon yan itong sa kapakanan kang programa sa kapakanan kang mga kaakian. And sa kunyan po na reorganize na ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. Ang sinusunod na po ang i-reorganize itong mga Barangay Council for the Welfare and Protection of Children. Ito pong BCPC sa barangay. Dahil nagtutubod po kita na pagmaray itong mga programa kang kaakian sa barangay, ang syudad ning Naga halos garo monitoring na lang siya dahil kung mismo itong mga tao ta sa barangay, itong mga kasurugtang mga barangay official, itong may sadiri man programa manungod sa kaakian, kumbaga ma-complement na lang ang lokal na gobyerno kang Naga. Initialmente po na organize na itong ini po sarong man sa binalak ni Merja na ipidirate itong gabos na committee chairperson sa barangay. Ito pong mga sa barangay po baga may mga committee man yan, Committee on Health, Committee on Peace and Order, Peace and Order, Committee on Children.
And mao po kita nakita itong inot na nakapag-federate kang barangay, kagawad, chairman, committee on children. Na organized na po yan. Ngunyan pinapamayuhan ni kagawad Cecil Garcia-Torena kang barangay Dayangdang. So ang next step na po is ikadagos itong kaaraman, capability building kang sa tuyang mga katuwang sa barangay. Ito pong magkakaigo kita ng BCPC training at the same time itong mga members kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. And dagos-dagos pa po itong mga activities ta katakod ka ini. Pero kang ginigibutang regular meeting ang mga isusunod ta itong gusto ta pong ikuin man na magkaigo man ning itong meeting with the orphanage digdi sa siyudad ding Naga dahil may mga aki man dyan na kumbaga minsan hinahayaan ta na itong mga ining orphanage na lang itong nag-aasikaso. Baka mahiling ta, baka pwede man makatabang ang lokal na gobyerno kang Naga halimbawa sa training kadtong nag-aataman kang mga aki. Bako lang itong pag-augmenta sa pagkakan dahil kaipuhan man po siguro may kung ano pa kaya gusto ta maki-dialogue with the orphanage operator digdi sa Naga para mahiling taman itong sitwasyon kang mga kaakian. And also saro pa itong kinukwenta man itong role of the media and child protection. Dahil kung may mga aking may nai-involve, at least may proper handling man itong mga amigo tang taga media sa reporting kaini na daiman maka-apekto duman sa aki dahil maski tapos na itong nangyaring bareta, nagiging katakod na ni kang buhay kang aki. Kaya po yan itong gusto taman ng tawa ning emphasis na although data man pigbabawal ang pagbareta manungod sa mga nangyari sa aki, pero at least matawal lang siya ning proper handling na may bareta man yan, dahil siya itong magiging katakod na kang aki sa enterong buhay niya. Na magagamit na garubansag niya na garo-araw niya. Na si Kuyang Bagangay yan, itong nabareta. Ang aram ko, pag minor nga ni, day kayo po na mention na ron ang bilog, ang tunay na pangaran sa radyo. Yes, kaya lang minsan, day minention si pangaran kang aki, minention si magurang. Iyo, di ma-identify manggiraray siya. Kaya, iyo po yan, itong mga ginigibot na pang mga and iba pa pong programa manungod sa kaakian. Ini po in connection digdi sa MDG Paces, aram ko kairibanan digdi sa imong ang committee kang sanggunian on children. Update lang po mga tugang para sa kaaraman kang para inanyog ta ining tungkol digdi sa MDG Paces ining Millennium Development Goal. For ang Paces po is family-based action for children and their environs in the slum. Ini po itong na-mention ko na kang sarong kanakaaging episode kang nagangunyan. Ini ang objeto itong mahiling asin na matabangan itong mga kaakian na naka-star sa mga slum communities. Asin digdi sa sudad kang Naga, igo kitang tig-orient na mga kaakian na si mga kamagurangan sa duwang barangay Balata sin Igualdad. Asin po kagawad sa maabot na I'm sure may communication na maluwas kani. Sa maabot na February 25, igo kaming gigibo na community visit pag-update da gusto man sa mga kamugtakan ka mga kakiyan duman sa mga barangay. Ang pagkaaga kani garo sa barangay Balatas, ang pagkahapon sa barangay Igualdad. Ini po mga tugang ang katuyuhan, iyo i-monitor kaya itong kamugtakan kaning mga kakiyan na beneficiary digdi sa MDG Paces. Kaya tanang kuning ini Rabuena ini mga kaakian na nagdadangog aram ko mga kamagurangan nagdadangog sa tuyang ngunyan sa barangay Igualdad asin barangay Balata sigdi sa MDG Paces. Kagawad kung igwa ka pa pong gustong ma-mention, masabing iba pang pinagkakasibutan kang sa imong opisina
Please feel free po na ma-mention muna ng ini apera kang sa mga sa mga kaakian. Aram ko igwa kita lang ang igwang State of the Children report no pigigibo taon-taon. Ayo po, iyo po yan, dahil ang sa toya pong alkalde, kuwit man na, dispesto man na maray sa programa kang kaakian, kaya sinisiguro kan sa toyang alkalde na every month of October, ito po bagay Children's Month celebration, nagre-render siya ng State of the Children's Report para maraman ta itong sitwasyon ng mga kaakian sa Naga. And ito pong nabanggit mo kasabago, Sir Nick, na MDG Paces. Siguro po ito kaya ang PANCAD to hali sa LGA and DILG. Siguro kung sakali man na magtapos itong program, pwede itong i-continue kang lokal na gobyerno kanaga. Maray po itong naisipan nindo itong kaakian program na yun na itong maging isusog na programa duman. Dahil ito po nga ni bagang ginibutang orientation duman sa mga beneficiary, although ang pinaka-target aki, pero nasususog ta si problema. Halimbawa po itong mayo pa ni mga birth certificate. Iyo po itong number one rights kang kaakian to have a name. Okay, kung identity na may dokumento. Name and identity. Paano ka magkaigwa ng name and identity kung mayo kang birth certificate? Correct. So iyo po yan, itong mga kay po ni address, may mga kung day ka restro, most likely day ka pabunyag, and ang mga magurang man day man akrasal. Kaya siguro po sa itong mga initial program duman pag nagibuhan tang intervention sa pamilya, masunod na itong sa community. Kaya magayon po itong programa na although ang target itong mga aki na involved ta itong magurang dahil dahil man magiging maray ang programa kang lokal na gobyerno kang Naga kung mayong kooperasyon as in partisipasyon itong mga kaakian. Sa luwas po kaiyan, sa luwas kang programa ta sa kaakian, nagtatabang man po kita sa ning programa kang sa tuyang vice alkalde manungod sa katarungang pambarangay. At yan po, magkakaigwa kaming meeting with the barangay secretaries kang Naga para sinda itong maging point person man sa barangay. Dahil may duwap, pero po kang katarungang pambarangay training, itong pag-training sa mga lupon, dahil ngunyan po baga, bago na naman itong set o barangay official, and may mga pig-appointment na mga bagong lupong taga-pamayapa members na kaipuhan man ning makakanigong training, and at the same time, duman sa mga dati, at least a refresher course para sa inda, i-update itong mga new laws and issuances manungod sa katarungang pambarangay. And may saro pa po, ito pong pig-introduce ni kan sa tuyang Vice Mayor, and pig-sponsoran mi man po ni sa Sangguniang Panglungsod si ABC President Vidal Castillo, si Sir Greg Abunal, and ako po. Ito pong enable ordinance na ini po a legislative program para sa mga barangay official. May nagkapirang component po ni inot itong conference on barangay legislation or ito pong training on barangay legislation sa satuyang mga barangay official. Importante po ni dahil sabi ko po nga ni bago ang set of officer tangon yang mga barangay official maninigo na magkaigwa sinda ning legislative training. Panduwa, pera kang gigibo na training, ma-observe po sinda sa Sangguniang Panglungsod. Ihilingon itong proceedings sa Sangguniang. Arugat ang pigigibo ka mga estudyante sa atin. Ayo po, ayo. Inot po bagang ginibo itong sa mga estudyante, itong mga full size. Ito very successful. Ayo po. Kumbaga sa amay nindang during their stint of studying, naka-observe na sinda ang proceeding kang Sangguniang Panglungsod. Mahiling mo po baga kami maray ang deliberation, mayo diyan na itong simple ordinance na easily na ipapas. Correct. Kuyan po yan, ultimo itong
wordings, natutuyaw yan. Pati grammar, pati ang, ako nakaperang beses na nakapag-attender ko na imbitaran kita sa Sangguniang Panglungsod. Pagka mo baga, Sir Nick, na imbita, talagang... Pati ang ultimo, ang pinakahuring punto duman sa porsyento, talagang haputon ka. Kaya talagang marayman po yan. Sa linggo, marayman po yan dahil ang ginigibot na po bagang mga ordinances, kaya yan, lay siya na iyo ang babasahon. Kumbaga kung sala or baka itong and importante na itong kung ano itong wisdom kadtong author, iyo man to itong interpretation. Kaya kumbaga pinapakaray po talaga. Ilatag mo talaga. Kaya iyo man yan itong gusto tang maihiras sa tuyang mga barangay official. Kami po itong ginigibuming legislation, implemented ito sa city. Pero ang sa tuyang mga barangay official, ito pong legislation ninda, ini-implement man yan sa barangay na dapat magiging man siyang lay sa barangay na kaipuhad maray man maisurat. Tama-tama, kagawad. Igo diding text ang sa tuyang city director kang DILG, pasadahan ko lang. Ang sabi niya digdi, good AM, Sir Nick. Please remind man po all Liga officers Naga City Chapter, scheduled conference Monday, 1 p.m. at DILG Naga City to finalize implementation of Bineo. In connection garo katong newly elected officers kang barangay. Bineo program for 27 barangays. Tapos igwapa digdi, please remind also all punong barangays of Naga City to update their transparency boards under full disclosure policy. Yan. Importante ning maraining full disclosure policy. Aram ko, garo ang sudad kang Naga ang sarusa nanginutan digdi sa pagpasagaro. Di ko aram kagawad kung napasa na tong ordinance na may seal of good housekeeping naman ng mga barangay ta digdi sa Naga. Ayo po, pigpasar po yan ni dating ABC President Toti Importante. Ang aram ko ang barangay Concepcion Pequeña sa pilot na barangay na signify digdi sa... Po, gusto taman po kaya na itong kung ano itong ang po yan itong align program kang sa tuyang alkalde ni Mayor Jan Bongat na kung ano itong mga ginigibong programa kang lokal na gobyerno kan Naga, align ini sa programa man sa barangay. Kaya kung ang Naga po perming recipient of seal of good housekeeping, gusto taman ang mga barangay arog man kayan na kung gurano ka transparent ang lokal na gobyerno kan Naga, siring man sa barangay. Kaya nga ni pigmaot po ni dating ABC President Tuti Importante na kumbaga garo may incentive award ang mga barangay na ma-comply kayan. May checklist po yan primero kay po igwa kang transparency board na duman mo ilalaag itong notice of bidding, itong annual procurement plan, budget kang barangay, annual budget kang barangay. Asing iba pa na kung ang ordinaryong residente gustong maghiling, itong ordinaryong taga-barangay gustong maghiling, dahil nakaipuhan na mag-request pa sa barangay secretary o sa barangay treasurer kang mga document. Okay, maduman pa sa barangay hall. Kumbaga yaon na po siya duman sa transparency board na mahihiling mo na. Mahihiling mo na kung ano, kung gurano ang budget kang barangay and kung ano itong mga ginagastusan kang. Importante po baga na mahiling kung pira ang budget, ano ang mga ginagastos, kung napapasain itong pundo kang barangay. Saan ginamit? Iyo po. And ano itong ano si paagi kang pagbakal kang mga gamit, dahil kumbaga ano to nag-agi sa competitive bidding or ang binakal iyo talaga itong pinakabaratong item. Araw po kayan and kung makakomply ka po ito, kung magsusog ka duman sa tinaong guidelines, may incentive po to. I think 100,000 worth of project. Ang compliance lang po 'yan. Pag naka-comply ka duman sa itong transparency ordinance, may automatic 100,000 worth of project ang pwedeng magibo mo, pwedeng
kung ano itong baka may nakalinya kang proyekto sa barangay na napupunduhan dahil sa limitasyon kang budget, pwede mo na yan makuha sa lokal na gobyerno kanaga if you comply on duman sa requirements duman sa transparency ordinance. Sana kan gabos sana ang 27 barangay kang naga manggana tangaring saro na naman kay ning pwedeng pagdigdihan kang mga bisita ta sulod kang naga itong mga nag-aaradal itong inaapod tang governance tour na mapasyaran ni mga barangay na nag-comply digdi sa transparency ordinance kang siyudad. Siguro po magiging form of inspiration or encouragement man yan sa mga barangay official dahil pera kadtong ginigibo mo na itong trabaho mo dahil trabaho man po talaga yan, kang obligasyon yan kang sarong barangay official. Pero pera kang ginigibo mo itong trabaho mo, at least may something na marireceive ka pa na mabeneficiar ang barangay, and igwa ka pa kaya ning plaque na pwede mo naman imalaki na may recognition na may na-receive kang awards. Sabi kaya igwa ka mga yung bragging right. May importante po bagyan na although bako man yan itong pinaka objective na magkaigwa ng award, pero saro man siya sa measurement kung how effective itong ginigibo mong pamamahala sa barangay by receiving an award. Kumbaga po, dako lang konsuelo man yan sa barangay official dahil bilang pong punong barangay, maugmaman sa pagmati na nare-recognize ang barangay. And Sir Nick, kung magigirumduman po itong barangay citizens charter, ang pakatanda ko po, siyudad ng Naga ang pinakainot kayan. Ang nainot po kayan ang Barangay Liboton. Nagsunod man kami ang Concepcion Grande na iyo ang pinakainot na nakagibo ng Barangay Citizens Charter sa enterong Pilipinas. Kaya siguro kung Ryan kang mga Barangay Grande as in Liboton. Iyo po. And may mga nagdidigdi na kayan sa Satuya na nag-aadal tungkol dyan, and siguro madadagdag kung may magigibo pa ini yung mga transparency mechanism nagigibuhon sa barangay na saro naman sa magiging lakbay-aral hub kang mga other barangay sa Pilipinas, dahil ang mga barangay po baga sige man sindang lakbay-aral, siguro maging fruitful man itong pagbisita ninda sa Naga na pera kadtong programa kang lokal na gobyerno kang Naga. May mga programa man lalo po kung ang mga naglalakbay-aral barangay official, siguro mas maray na ang bisitahon man nila itong mga barangay na may mga best practices. Iyo, tama. Apera kayan itong sa solid waste management, magayon ini kaya ang giromdom ko pag sayo mga ni kagawad suba ako kaning sa transparency na giromdom ko si Sec Jess. Ang sabi niya kadto sa ko, aram mo nga ining tungkol nga sa transparency. Kung ibubugtak mo nga ang impormasyon, maina sa imong mahapot. Iyo po. Yung pinaka-essence niya duman na. Hindi ka na pagpaparaisipan. Kung di mo nga ilaag, gahapoton ka, ano nga nangyari ka ni, etc. Pero nga kung ibinugtak mo na, ano nga yung mahapot sa iyo, mo ta nakabugtak na. Yun yung pinaka, kang transparency. Nagirunduman ko bigla si Sec Jess. Ang nagtitext yaon sa sakuyang cellphone. Bueno, ang oras po ngunyan na alas 10:16 na ning pagkaaga, na medyo na makonsuelo ay magaynining sa tuwing na pag-uulayan na kagawad tungkol digdi sa mga programa ta sa barangay as in sa transparency. Apira po kaniyo ano pang kalakaw, ano pong kasibutan tango niyan sa sangguniang panglunsod if you would add? Ay, iyo po. Pera po kadtong mga pera katong pag-imbita kang mag-atendir ang mga barangay official sa pagkukondusir kang session. Iyo po. May saro pa po na kitang hopefully po maipasar na sa sangguniang panglungsod itong pag-create kang Naga City Disaster Risk Reduction Office. Although igwa na po kita kayo niya na unit, pero saro lang siyang unit kang Public Safety Office.
gusto ta na po siyang gibuon man na sarong opisina para makapag-function naman siya as an office, not just as a unit kang sarong opisina. Kaya sana po bali na po siya sa committee hearing sa Lunes, co-sponsored may po ini ni Councilor Chito Perez, and hopefully po para dahil saro po baga sa hinahandaan taman digdi sa Naga itong para pagprepara sa paabuton ng mga kalamidad, dahil mas maray na po na nag-aandam kita kaysa nag-aaliwalas. Kaya siguro po pag naipasayan na maging sarong opisina, belo naman na makagibo ning programa ini pong sa tuyang Disaster Risk Management Office na sangunyan po pinamamayahan ni Mr. Erning L. Camel. Actually, kang nakaagi pong simana na pag-ulayan ni Pading Erning, ang pigsa-suggest ko kay Didi Kagawad, baka niya ako makapag-contribute ako duman sa lado kang itong sa GIS technology na aramtang hindi kayo sa Naga, saro kita sa mga nainot na nag-implement ka ng GIS mga tugang. Ang GIS po ay Geographic Information System. Ini ang nahihiling ni duman sa national, kung mahiling doon sa national TV, igo kita ning mga mapa duman na nahihiling doon sa Darakulao na screen. Iman po ni ang maawot kung i-contribute sa tuyang disaster office na magkaigwaman kita ning arog kaning technology na kung saan available na kayang information sa to ngunyan, ang kaipuhanta na lang mai-consolidate itong mga mapa as in si history ka mga example pagbaha, guraanong nga kalangkaw si huring pagbaha sa ina lugar nagbaha, as in may hiling ta kung igo kita kaning technology ini, may hiling ta kung day pa nag-aabot ang pagbaha, may estimate na kung ano kadakol na tao maapektaran. As in makakapag-prepare kita kang sakali kay puan evacuate. Ang aram ko ang ibang lalo ng probinsya kang Albay, iguro igwana kaning GIS technology. Sana magkaigwaman kita kani. Madali lang po ini kung tama tong sabi mo, kung mapermanente na siguro ang establish na ang Disaster Risk Management Office. Ayan. Sana within the saka ang aram ko kagad requirement na ningon yun sa bagong Seal of Good Governance. Requirement na siya na kaipuhan may sarong opisina na maghahandle na kang disaster. Although igwamang kita kaiyan, pero as a unit lang siya kang public safety office. So kanya po gigibuan na siyang sarong opisina under the office of the city mayor na siya mambaga itong disaster risk management chairman na iyo ang in command during the period of calamity. Kaya sana po tapos ito pa pong pig-suggest mo na kaipuhan na iwa kita kayan ma-disseminate sa satuyang mga constituents, particularly itong mga barangay official na iyo man ang naka-front line during the calamities. Siguro mas maray na may basihan kita. Halimbawa, ang aram ko po ito pinaka-worst na binaha na ang Naga, itong Typhoon Riming, itong Kisek pa, itong Rusing. Rusing na 1994. Mga 1994 na iuman to itong time na nabisto si Sekjes na nagpapala sa tinampo. Pero salamat po kita na dahil kita na apektuhan ngunyan, nagkaperang taon na po na mayo itong nag-agi sa itong makusog na bagyo or any calamities. Pasalamat po kita kayan, pero mas maray man na nag-aandam kita dahil mas maray na itong andam, and may mga kaipuhan pa kitang mga training or dissemination na gigibuhon para diyan, para gabos na nagenyo andam para payo pong kumbaga sa panahon ng kalamidad gabos kita alerto. Mas maray nga ni ma-update talaga kita ang technology kaso ni, kaya mas magay nga ni pag-iisip kong concept kung igwang central itong kung establish ng Disaster Risk Reduction Management Office na igwaning sistema na kung saan ang mga barangay nakakonect duman sa computer
na kung anong nahihiling kang itong Disaster Risk Reduction Management Office, sa iyo man mahihiling ka mga barangay, na nga rin shared sin sa technology, shared sa information. Salamat pong maraming kagawad, po, sa pagtaon ng oportunidad na makapagbisita dito sa programa mi, naugma akong marayta, apera kang sabi na naaraman tayo ng mga proyekto asin mga programa sa mga kaakian, digdi tungkol digdi sa Wisapan May River, asin na mga programa, asin mga aktibidades kang sangguniang panglungsod kang Naga. Tanan ta ka po oportunidad na bation ta ang mga konstituente ta bago kita magtapos ang sa tuwing programa. Iyo po, salamat pong maray sa tinauman na oportunidad mo, Sir Nick, na maimbitahan kita sa programang Naga Ngunyan. And syempre po, bation ko si Gabos na hinanyo gasin na nagantabay sa Ngunyan, lalo na itong mga kaakian. Mga kaakian na nagdadalan na nagdadawang Ngunyan. Bation ko man, asa ko yung aki, Sir Nick, si Baby Cup. Nangunyan habo niya ng Baby Cup dahil 3 na siya. Big na siya. Nag-celebrate na siya ng birthday kasugma, 3 years old na. Kaya ang gusto niya nangunyan is Elmer Boy. Elmer Boy, bako ng Baby Cup. Bako ng Baby Cup. So, belated happy birthday. Elmer Boy. Yan, Nagdadalan siya ngunyan, pati ang sayang ina. And itong mga pamangkin ko man, si Ate Jassy, Ate Thea, Ate Fiona, and si baby girl, niyaon man duman na nagdadarang. Sa gabos pong kaakian kang syudad ning Naga, and sa indang mga kamagurangan. Maray Naga po, and salamat sa pag-antabay. Salamat na maray kagawad Elmer Baldimoro sa mensahe mo po. Asin salamat po sa pagbisita Giraray. Di out pa man lugod sa masunod na mga pag-imbitar mi makapag-participar ka Giraray. Salamat pong maray. Abala, sir. Bueno, mga tugang, inabutan na kita ning oras. Alagad bago maubos ang oras ta, basahon ko pa ini nagkakapirang text messages. Bationg ko maning maray na aga. Ansa ko yung amigo si SPO1 Emmanuel Borromeo, asin nangan sa iyang pamilya nagdadalan daangon yan. Good morning sa imo pa di. Asin sa mga amigas ta, nagdadangog. Ang sa kuyang number 1 fan, si Nick Senior, yan ang sa kuyang number 1 fan. Pero may nagdadangog, sa kuyang padangat na ina, nagdadalan ngunyan sa Harong Marinaga sa Indogabos. So sa paagi po kang sangaran kang sa kuyang partner na si nasa Singapore ngunyan, si Allen Rendanga. Sa pagbisita ni Kagawad Elmer Baldimoro, salamat po. Sa pangaran ni Mayor John Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, mga membros kang sangguniang panglungsod kang Naga, department heads, empleados kang gobyerno lokal kang Naga. Salamat pong maray sa pagginanyog sa programang ang Naga Ngunyan. Asin na out pamanlugod sa maarabot na aldaw, magka-iribanan Giraray kita sa otro Sabado. Asin sana makabalik na sa kuyang partner. Kaya salamat pong maray sa inyong pagginanyog. Bago maubos ang satuyang oras, mapaaram na po ang sa inyong lingkod. Ini po si Karamay Nick Motos Jr. hanggang sa susunod na Sabado sa programang ang Naga Ngunyan.